Yes, yes, yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Hindi lang hit ang bell i-bell all nyo ha para panigurado merong notification kayo matatanggap every na nag-upload tayo. Pero dito, skandal ni Bongit kumalat worldwide. Pahiya. Pinahiya pa ng buong mundo. Aba, ibang usapin na ito ha. At yung pagbibiro ni Tatay Digong, mantakin nyo, binigyan nila ng kahulugan. At sabi pa ng isang taga saan ba to? Mindanao? Oo, ang pangalan nito, Jong Jonget. Threatening reality should not be normalized. Ang pagbibiro, iba sa threat. Huwag niyong bigyan ng kulay. Sabi ni Aling Ledesma, dapan-dapa na kasi kayo, kaya wala na kayong ibang pambala. Lahat na lang sasabihin ni Tatay Digong, gagawa niyo ng kulay. Ang sabi nga ni Aling Marie, ang kulay pula, ay hindi mananalo sa kulay green. Yan ang bibilib kayo. Sige, sorbay tayo. Pero bago natin simulan natin talakayan at isang reaksyon Isang like, isang share, samahan mo na subscribe at pindutin mo yung bell at samahan mo, i-bell all mo na para lagi kang nakakatanggap ng video natin, notification. Ito, simulan natin dito sa mga enough is enough daw. Wala naman threat na binanggit doon si Tatay Digong. Kayo ho, isipin nyo muna kung ano yung mga sasabihin nyo. Hindi pwede yung mga ganun-ganun lang at ibibintang nyo at kakasuhan nyo. Alam nyo, sabi nga nung isang kaibigan natin, ito raw si mamang ito, parang nag-deactivate na ng account. Bakit? Hindi na ho raw matanggap yung mga nangyayari ngayon. Pinagtatawanan na ho lahat ng team, suka-suka o sinuka. Pinagtatawanan na ho. Talagang wala na hong naniniwala sa kanila. Kasi alam na ho yung mga kulay nila. Pasinihin nyo, merong mga page dyan na mga taga Marikina, taga Bulacan. Pag meron silang live upload, live stream, pag ikaw ay nag-comment, hindi mismo lalabas ang video nila. Lalabas doon, ibang palabas. Maka-religious pa nga nilalabas nila Tapos pag ikaw ay nagtumawa, hindi mabibilang yung tawa mo. Ang tawag doon bot. Doon ngayon sila. Pansinin nyo, taga Marikina at taga Laguna, ganun ang bot nila. Kaya wag na natin sila intindihin. Alam naman natin sirang-sira na mga kulay nito mga to Pero dito tayo, maganda ang binigay ni Tatay Digong na pamumuno noon. Kaya sinusuklian lang ho ng taong bayan. Kung maganda ba ang pinakita na nakaupo kayo pagtatawanan ba siya? Pasok na natin. Sa wakas, sa kauna-unahang pagkakataon, posibleng may maisulat na sa listahan ng achievement sa Administrasyong Marcos Jr., isang Guinness World Record para sa pinakamaraming haha sa kasaysayan ng Facebook. Ayon sa pinakahuling datos, umabot na sa halos 700,000 haha and counting. Ito lakihan ko laughing emoji 668,000. Angry emoji 5.9 Tapos ang nag-like lang sa kanya doon sa katanungan niya is 15K. So makatuwid, kumbaga sa survey ito, lagpak na ho ito. Hindi na babangon. Sa survey pa lang wala na. Kaya, yung Team Suka, sigurado for sure. Mananalo. Team Suka, alam niyo yung Team Suka, yan po yung mga PDP. Yung Team Sinusuka, ayan po yung ini-endorso. Sino nakaupo ngayon. Alam naman natin, sabi ni Aling Milagros, nako Kuya Goods, dito sa Mindanao, yan Team Sinusuka, wala na hong saysay. Ay, ganon? Wawa naman talaga sila. Wala nang kukuning boto.
Oo, kawawa naman yung Balimbing. Kilala niyo yung Balimbing, ha? Kilala niyo? Wala na kung kukunin boto. Oo, ang usapin dito, kailangan loyal ka sa isang partido. Kasi pag hindi ka naging loyal sa isang partido, ibig sabihin, sa susunod, pwedeng maging ganun. May babaliktad, may pupunta sa kabila, wala na. Hindi na maganda ang samahan. Yung isa, nakakala niya hindi malakas sa mga Duterte, bumalimbing. Ngayon, padapa na. Wala na hong natutuwa sa kanya. Kilala niyo ba yon? Type mo sa comment section, kilala niyo. Tuloy. Natanggap ng isang post sa opisyal na Facebook page ni Marcos Jr. Ang nasabing bilang ay itinuturing na isang pambihirang record na posibleng ihain bilang opisyal na entry sa Guinness World Records. Kung magpapatuloy ang ganitong trend, posibleng umabot pa ito sa 1 million na magtitiyak na si BBM na nga ang most president of all time. Sa kasalukuyan, walang ibang world leader ang nakalapit sa ganitong klaseng engagement, kung kaya't ang administrasyon ni BBM ay tila nakahanap ng bagong legacy project. Isang record na mahirap tumbasan ng sinumang presidente sa hinaharap. Samantala, trending na rin ang kampanya ng mga netizens na Road to 1 Million isang grassroots movement na sumusuporta sa pagsungkit ni BBM ng isang world record na mahirap burahin sa kasaysayan. Sa tulong ng mas maraming reactions, matitiyak na habang buhay ng maaalala si BBM bilang presidente na literal na pinagtawanan ng buong bayan. Hindi lang pangangampanya, kundi tila isang comedy roadshow ang hatid ni BBM habang isinusulong ang mga kandidato ng administrasyon. Sa Iloilo City, may bitbit na bagong linya si Marcos Jr. Tinanong ang taong bayan, dalawa lang ang pagpipilian natin ngayon. Mamimili ba tayo na babalik tayo sa panahon ng lagim o tayo ba ay tutungo patuloy sa ating kinabukasan na maliwanag na kung magsosurvey siya, kung yan ang katanungan niya, ako mas pipiliin ko pa yung dati na kay Tatay Digong. Kaysa, aminado tayo nagmumura si Tatay Digong. Dahil yun ay karapat-dapat. Doon sa mga taong gumagawa ng durobo. Pinagmumura niya yun. Pero kung ikaw naman sa sarili mo hindi ka gumagawa ng kalokohan, bakit ka masasaktan sa mura? Diba? Dapat nga, matuwa pa yung ating mga, alam niyo, dapat nga kayo matuwa pa eh. Dahil nung panahon ni Tatay Digong, inayos niya ng inayos, at kayo ay sasalo na lang, ipapagpapatuloy niyo na lang, wala nangyari. Bagkus nagkandorobo-dorobo na, naubos ng lahat. Diba? Isipin nyo itutuloy nyo na lang. Tapos, ngayon, itong magagaling na nagmamando dito sa nakaupo ngayon, akala nyo hindi kayo mabibisto, kayo ang nasa likod niyan, aba. Oo, mag-isip-isip kayo, malapit na ho ang 2028. Ang tanong, sabi ni Aling Marie dito, aabot pa ba sa 2028? Oo, kasi pag inisip nyo na mananalo lahat ng PDP, ang Team Suka, ang siyam na Team Suka, naku, baka magkabaligtad ang tanong. Baka yung nangyayari ngayon, mangyari din niya sa susunod na panahon. Sabi ni Aling Ledesma. Magaling makatunod to si Aling Ledesma eh. Isipin nyo ganito. Lahat nanalo ng PDP, take note lahat nanalo, ano ang mangyayari? Di wala nang kakampi yung mga bakulaw at dorobo. Diba? Ganun lang kasimple. Ngayon, sino ngayon ang papalit na presidente? Sabi sa hula. Sabi sa hula kung natatandaan nyo yung hula, babae ho ang susunod na presidente. Isipin nyo mabuti kung sino yan. Ako natutuwa lang dahil ang Team Suka ay mabango na ho. Alam nyo ba, ang NIPA o SASA, pag bago yan maging suka ay nyug, di ba? Tama ba? NIPA, sorry tuba yan. Tama ba? Tuba. So, ang bango niyan. Di ba? Ang Team Suka, ganun din yan. Mabango. Ngayon, kung ikaw ay Team sinusuka,
Ang baho niyan. Hindi mo alam kung saang imbornal o ano pinanggalingan niyan. Yung, naku. Ang hirap naman na-explain yan. Pero siyempre, ito lang may nakapagsabi na rin sa atin, yung siyam na PDP line, siyam lang iboto natin. Huwag na ho kayong magdagdag para sureball na ho. Kasi, ang mangyayari niyan, talagang may makakapasok na 3 dyan. Pero isureball lang natin yung siyam. Huwag na ho kayong magdagdag doon. Alam mo ba, lahat ng PDP line ay nakalista na sa inyo. Yun lang. Huwag ka na magdadagdag ng 3. Hayaan nyo na yung iba. Kung masaya sila magdagdag. Pero tayo, solid natin. Yan ang suporta natin kay Tatay Digong para makamit natin ang tunay na pagbabago. At siyempre, yung banta kay BP Sara na impeachment na yan na wala namang katuturan. Eto, usaping bantang pag-ano raw? Smiyo, nagbibiro lang nagbibiro lang si Tatay Digong. Kayo naman masyado nyo siniseryoso. Bakit ba? Yan na lang ba ang alam nyo na panglaban o pambato dahil lahat na, pati sa rally, nagkakalintik-lintik na kayo, pati sa totoong survey, nagkakalintik-lintik na kayo. Dito nyo makikita yung totoong survey. Mismong page nila, pinagtatawanan sila. Mismong page nila, nakikitaan sila ng comment na hindi maganda. Yan ang sinyales na ang mga taong bayan ay diring-diri na sa mga dorobo. Pakinggan natin ano bang problema dito. Bakit pinaimbestigahan sa NBI? Anak ng tipaklong naman. Wala na kayong alam. Puro imbestiga. Lahat na lang imbestiga. Matapos irekomenda ng National Bureau of Investigation o NBI na sampahan ng mga reklamong sedition at grave threats si Vice President Sara Duterte dahil sa naging pahayag nito laban kina Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Isang kongresista ang nagbigay ng suhestyon sa NBI na silipin naman ang pahayag ng ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kamakailan. Sa proclamation rally para sa senatorial candidates ng PDP laban noong nakalipas na linggo, binitiwan ng dating presidente ang pahayag upang makapasok umano ang mga sinusuportahang kaalyado. Marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Natin yung mga senador ngayon para mabakante. Makapatay tayo ng mga 15 na senador. Pasok na tayo lahat. Diba? Sabi ko nga sa iyo, nagbibiro lang si Tatay Digong Oo. Isipin nyo ang logic lang nun. Logic lang yun 15? 12 lang ang tumatakbo. Ala ka ng bugi, tapos papaimbestigahan nyo. Mag-isip nga kayo. Ilan ho ba ang senador na tatakbo? Tapos kayo, gagawa kayo ng istoryahe, paimbestigahan nyo, yung sinabi na 15. Sino-sino ba yung tatakbo na 15 para manalo at 15 yung senador daw. 15 yung senador. Pinagka-interesan nila at gagawan pa ng issue, ididemanda o paimbestigahan si Tatay Digong di umano. Tuloy natin to. Ayon kay House Assistant Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, sa isang demokrasya, may kapangyarihan ng mga salita, lalo na kung ito ay mula sa isang dating presidente ng bansa. Kaya kung ang mga partikular na pahayag ay nangangailangan anya ng legal na pagsusuri, mahalagang masiyasat ang mga kahalintulad na deklarasyon. Dagdag pa nito, kung bawal sa batas ang pagsabi ng bomb joke at may kaakibat na kaparusahan, lalo na dapat anya ang banta ng pagpatay ng 15 senador. Umani ng pagtuloy. Isa lang ito. Bakit ba kayo nanonood sa rally ng Tatay Digong? Bakit ayaw nyo yung intindihin yung mga rally nyo? Insecure ba? Insecure na ba kayo sa rally ng mga Team Suka? Bakit pinag-iintindi nyo yung mga pangangampanya ng mga PDP line? Intindihin nyo yung pangangampanya nyo kung mananalo kayo. Kapag kayo ang nagsalita, okay lang. Kahit masasakit. Isipin nyo, sino una nagsalita? Una nag-proclaim rally. Sino? Diba nagsalita? Katakot-takot na batikos ang inabot. Katakot na katatawanan ang inabot. Nagsasalita, tapos Duterte ang mga sinisigaw ng taong bayan. Isipin nyo Tapos ito, ang layo-layo ng lugar ng venue ng proclamation ni Tatay Digong at mga PDP line, pinanood nyo pa.
Oh, nakakaawa talaga itong mga ito. Talagang nag-uubos sila ng ng oras para lang malaman kung ano yung sasabihin sa proclamation ng PDP. Talagang ganyan na ba ang inggit sa katawan? Nakakaawa ho kayo. Talagang ibang klase ang style nyo. Paliwanag natin dito kaya Atty. GB Mundok, baka mamaya. Kasi yung nagsalita kanina, sabi, kailangan pa imbestigahan. Sabi ni Attorney, Senador Jimmy, react to BBM. Duterte exchange of... Ayun yung unang banggit. Tingnan natin na bahala na silang magpahayag dito. Mas maganda sila ang magpaliwanag sa atin. Tuloy natin to ha. Gretchen, nung simula pa lang ng campaign ko, I vowed na talaga magre-real talk lang ako. Win or lose, magre-real talk lang. So ito po ang real talk. This is my contribution to everybody sa ating political conversation. Wala po kayong narinig ngayon dyan na tao who meant what they said. Tama. Ito ay PR lamang. Do you really think the president, the former president, means it pagpapapatay siya ng mga senador? No? Lahat po ito is really just, nagko-compete lang po sila lahat for your ears, for your attention, dahil mahal po ang airtime. Kaya ang sa akin po, talagang tingnan ninyo ang history namin ng mga kumakandidato. Nothing more. I'm not asking for your vote. I'm just asking. Suriin nyo na lang yung mga tao. Huwag na po kayo magpaloko sa mga ganyang PR. Tama si Senador Jimmy. Well, the NBI actually recommended to file charges against the Vice President for a kill threat on the President, the House Speaker, and the First Lady. You are a lawyer. What do you think is the difference of her pronouncements, the Vice President's pronouncements, with the former President's pronouncements? Pareho silang nagsabi na papapatay sila. Pero pag tinignan mo, pinut mo side by side yung dalawang statement na yon, sinabi ni VP, no joke, no joke. Okay. Well, that's the difference. That's the difference. Yung kay Pangulong Duterte, I was there. That was our proclamation. And very clearly, it was a joke. Kasi even the way he said it. But again, I'm not defending anyone. Pero very clearly, it was a joke. Patayin na lang natin. Parang ganun, At sinabi niya pa nga, binawi niya pa na, pero wag na, kawawa naman Okay, so done na yun. Yung kay VP Sara, seems less like a joke, no? Hindi siya joke. But I do go with the argument that it's a conditional threat. Parang sinasabi niya na pag namatay ako, patayin niyo to. Sa pandinig po ng iba, hindi talaga maganda. Sa pandinig ng iba, sa akin kasi sanay na ako sa ganyan. Pero if I were her lawyer, and she is a lawyer, I would go with that argument that it's a conditional threat. Because if you go strictly by the words, there was a condition. Ibig sabihin, I'm not gonna do it unless they kill me. Actually, there's a whole debate about it. Iba yung conditional threat sa threat with condition. Yeah, right? Narinig ko yan. No? But we're not gonna get into that. It's gonna take a full hour. Yun narinig nyo yung mensahe ng paliwanag ni Senador Jimmy Bondoc At dito tayo magbabase. Ano yung full interview? Ewan ko sa mga taong ito. Talagang talagang pinakinggan pa talaga nila yung mga mensahe ni Tatay Digong dito na lang sila na bahala magpaliwanag sa inyo. Ano ba yung gusto lang isabihin dito? Former President Duterte's statement. Okay, to balance the conversation, let's start with this. I've asked also Representative Defensor the same thing. Wasn't Duterte like that for 6 years? I mean, frankly speaking, Congress accepted it, that it was just his humor, right? That's what we heard for 6 years. That's how the president speaks. Tinanggap na yan. Bakit siniseryoso? Yes. First of all, good morning, Karen, and thank you for inviting me to join your show. Well, during his administration of the past 6 years, Duterte made threats against drug pushers, alleged drug pushers and drug users, to kill them, no? So perhaps the people somehow accepted that because they have supported his war against illegal drugs, and they thought that the president was serious enough to even say publicly about his plans of eradicating illegal drugs. But this time, it's different, no? Altogether. We saw the president in the launching of their candidates, official candidates for senators, and the context by which it was said was actually perhaps to say that in order for their candidates to ensure victory, then perhaps the best way to do that is to kill 15 senators, which I don't think it's quite fitting to the old Duterte that we saw when he was president, throwing all these threats against illegal pushers and perhaps alleged drug lords. So magkaiba talaga siya. He making a point that technically
he and Vice President Sara Duterte speak the same way and it shouldn't be taken seriously. Right? Well, Isn't first that of the all- play here? First of all, Karen, we have to draw the line. Tama nga, I was listening. Tama na. Para-paraan na lang talaga kayo. Basta may masabi kayo, pati 15 senators. Ilan ho ba tumatakbo? Ang kulit nyo. Bakit nagkaroon ng 15? Siyempre, biro lang yun. Oo, matagal na si Pangulong Duterte nag-serbisyo sa bayan. Noong una pa nga, bakit hindi nyo kinustyon yung kanyang pagbibiro? Hindi lang yan yung kanyang biro, di ba? O ngayon, eto na naman tayo, paulit-ulit na lang tayo. Mas maganda. Ito, pakinggan natin si KIP. Gustong-gusto ko to. Pag nanalo to si KIP, ito talaga ang magiging boses ni Tatay Digong at ni BP Sara. Kasi iba ho yung tapang ng mamang ito. Hindi lang pelikula. Bang, babang, bang, bang. Meron. Ito gustong-gusto ko na manalo. Kasi inaamin niya hindi ako lawyer. Hindi ako ang tawag dito, hindi ako mambabatas. Pero, no, alam niya. Oo, gusto niyang matuto. Ito ho, pag ang usapang loyal, ang usapan dito, number 1 si KIP. Hindi pwede yung kita mo si Robin Hood. Diba? Loyal. Kaysa naman doon sa magaling nga. Mambabatas ba yun? Sabihin natin magaling o nagmamagaling. Magaling din mag-English. Asan ka ngayon? Asan siya ngayon? Di ba? Iniwan niya yung partido niya. Ang usapin dito, partido sa partido. Eto. Akala niya kasi, yung mga tao ay hindi boboto sa mga Duterte. Ikaw ngayon ang kawawa. Kilala niyo ba? I-type niyo sa comment section. Survey tayo para magkalinawan. Gusto ko lang maintindihan nyo na pag-usapang mga partido, lalabas dyan, yan, si KIP, yung mga loyal dyan, si Robin Hood, si Bongo, Senator Bato, 4 na yan 4 na. Dito natin masusubukan yung iba. Pero ang paniwala ko dito sa PDP, walang magano. Sana matuto na rin yung yung kababayan natin, suriin nyo rin yung mga balimbing. Prutas yan Prutas yan. Yung balimbing na yan kahit saan banda. Kasi yan parang star. Kahit saan angulo siya pumunta, pwede siya. Kaso nakakahiyaho yun. Diba? Ang tingin sa'yo ng tao, wala kang dignidad sa sarili mo. Diba? Oo. Kung saan ka makikinabang, dun ka. Marami yan. Meron akong kilala niyan. Kapartido rin ni Tatay Digong. Pero nakapesto pa ngayon. Hindi natin babanggitin, pero kung kilala nyo, type sa comment section. Ito na si KIP. Boto natin na lahat ng PDP. Siyam po sila. At doon na lang, mag-stick na lang tayo sa siyam at yung mga party list. Duterte party list, Panao party list, PP party list, Sagip party list, at kay Belica. Kay Belica, yung party list niya. Ito na. Ay ko naman at sa akin, walang Duterte yung magnanakaw! Sino ba ang Pangulo ng ating bansa ngayon? Sino ba ang dapat mag-aruga sa mga Pilipino? Sino ba ang dapat lumaban para daw sa mga Pilipinong mangingisda? Sino ba? Bakit isinisisi kay former President Rodrigo Roa Duterte? Takot silang lahat. Urong ang kanilang mga buntot. Magaling ka. Ano ang kanilang mga ginagawa ngayon? Tinitira sa PRRD. Tinitira si Vice Inday Sara. Tinitira si Mayor Baste. Tinitira si Congressman Pulong. Bakit? Ano ang apelyido nila? Duterte. Kung
kung haharap silang lahat sa salamin, alam nila sasabog yun, kaya ayaw nilang lahat. Alam nila kung sino ang mga magnanakaw at alam nilang sila yun. Pati nga ang West Philippine Sea, sinisisi pagka-PRRD. Magandang sukang gabi po sa inyo. Team Suka! Ang hirap nung huli kang Magandang sukang gabi po sa inyong lahat. Ang hirap nung huli kang magsasalita. I mean, nadinig nyo silang lahat magsalita. They're all brilliant. Palakpakan nyo naman ang slate ng PDP laban senatorials. Ang hina naman ang palakpak nyo. Ayan, para matanggal yung kaba ko. Isipin nyo, baka nagsalita. Attorney J.B. Hinlo ng Visayas. Brilliant. Ilonggo. Tumayo ka naman. Magpakita ka sa kanila. Brilliant, matatag, matapang, ipaglalaban ng mga Pilipino, walang korupsyon sa katawan. Attorney J.B. Hinlo. Isa pang katatapos lamang magsalita, ang aking kapatid na tiga Poso Rubio, Ilocano, abogado ko, at alam ko, tutulungan nyo rin ito. Tama. Attorney Raul Lambino. Lahat po ng PDP. Ang nakalista na po sa atin yan. Ang isa pang abogado, ang pinakabata sa aming grupo, Attorney Jimmy Bondok. Nasaan ka? At siyempre, ang maisog, Vic Rodriguez. ang makikipaglaban ng husto, Siyempre, of course. Attorney Vic Rodriguez. Tama? Isa pa ang abogado, napakagaling na congressman, idolo ko. Kung saan nga pumunta yan, sinusundan ko. Kasi nakikita ko yung puso niya. Yung puso niya, nakikita mo, nararamdaman mo. Ginagawa lang niya ang tama. Tama! Napakagaling na congressman at alam kong magiging mas magaling na senador, Rodante Marcoleta. Tapos, meron po kaming pastor. Ang pastor na best friend po ng ating former President Rodrigo Roa Duterte. Napanood nyo, narinig nyo ang kanyang advokasya. Alam nyo, nararamdaman nyo kung ano lahat ng mga sinasabi niya. Tandaan nyo po, tulungan natin. Tulungan natin mga kasama. Si Pastor Apollo Kibuloy. So hindi na natin patatagalin yung introduction, no? Tulungan natin lahat ng PDP line. Huwag natin sayangin ng pagkakataong dito ngayong midterm election. Siyam na in-endorso ni Tatay Digong, lahat yun. Lahat. Huwag kayo magtatapyas. Huwag kayo magbabawas.
Sila lang yung mga pag-asa natin na maibalik. Nangyari na, nabudol na, nadorobo na yung kaba ng bayan. Itong mga grupo na ito, itong mga senador na inendorso ni Tatay Digong, sila na ho ang mag-aayos muli. I love you, pare! Yan na. Hanggang sa muli napakilala ni, hindi ko na kasi na Gusto niyo bang, sige, dagdagan natin yung pananalita ni Kaipe. I will not miss this. Like what I said, nasara ko ang aklat ng buhay ko bilang artista. Meron akong isa pang hindi nagagawa. Kaya nagbukas ako ng aklat ng buhay ko muli, pangalawang beses. Yan. Pero hindi bilang artista. Senador! Bilang isang public servant. Yan! Yan lagi ko ngayon sinasabi kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag kang pahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan Kung hindi ka pa nakasubscribe talaga mag-subscribe ka at pinutin mo yung bell. Pero i-bell all mo. Para yung notification ay matatanggap mo lagi. Hanggang sa muli. Bye-bye!